parang i-monitor kung ano nangyayari dito. Nakikita naman natin. Ito po. Yung mga pwersa galing naman. No, sir. Yan. Tingnan nyo, kumakasta oh. Wow. Tingin sa malayo. No? Magkukunwaring astigin. Kaya wait lang. Kala mo talaga may-ari ng Pilipinas eh. Tingnan mo. Ang yabang pang pumorma. Yabang. Akala mo naman ganun katapang pag dami lang pulis eh. Nalala nyo nung nakaraang rally, pasugod siya, tapos huminto. Oh, tingnan nito. Sisigawan siya nito. Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Oh, yan. Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Yan mga kaibigan. Huwag kayo mag-hari-hari! Kumakasta itong si Rimulya eh, 'di ba? John Vic. Alam nyo, matagal niya ng pangarap na maging DILG secretary, 'di ba? Noong election 2016, umanib do kay Binay. Kasi pinangakuan siya na siya yung susunod na magiging DILG secretary. Pero bumalingbing eh. No, siguro lumipat ng bangka eh nung nakita nila na mananalo si Digong. No? Kumampi sila kay Digong ngayon. Si Digong hindi bobo. No, siguro sinakyan lang ni Digong, sige para may bumoto sa akin dito sa Cavite. Ganon, 'di ba? Hindi pinagbigyan yung mga request nila. Kaya ngayon nagbababawi. Kung kumakasta parang may-ari ng Pilipinas eh. 'Di ba? Antayin nyo. No, antayin natin. Pag hindi na presidente si Marcos, no, tapos awa ng Diyos, kapag naging presidente si VP Sara, makukulong to. Tingnan nyo. Makukulong to dahil sa ginawa nilang extraordinary rendition. No? Yung pag-kidnap nila kay Digong, pinadala nila sa Hague. Aanga-anga pa to nung interview. Sabi niya, group effort daw yun. No? Na si Boying Rimulya, si Secretary Anyo, si Chief PNP Marbil, at si Chief PNP Diwata. Diwata ba pangalan nun? Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na. Si Torre. Nakalimutan ko kasi 30 days lang naging PNP chief. Yumabang, ayun, tinanggal. Kinabahan siguro si Marcos. Baka taong to, parang susuwagin ako nito no? Tapang-tapang. Makukulong to. Tingnan nyo. Pag naging presidente si Sara,